Tayong lahat ay nilikha ng Diyos na mabuti, subalit kinakailangan nating magpakabuti araw-araw sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang mabuting gawa ang nagpapahayag ng ating likas na kabutihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magilo siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay goodness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganoon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, lahat tayo ay nilikhang wangis ng Diyos. At lahat tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Because God is good. Yan ay sinabi mismo sa aklat ng Genesis. Nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nakita niya na lahat ng nilikha niya ay mabuti. Nang tiningnan ng Diyos ang tao na kanya nilikha at sabi niya, napakabuti, very good. Walang tao na nilikha ang Diyos na masama. Lahat ay mabuti. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I am good. Ang ating kapwa, they are also good dahil walang nilikha ang Diyos na masama.
Siguro naman, no? Yung baby, lumabas sa sinapupunan ng nanay. Wala namang baby na paglabas nananakit na, nagnanakaw na, naninirang puri na. Of course, baby, no? Pero kahit yung mga bata, di ba? Makita natin the purity of hearts, no? The simplicity, the trust, the love, no? Ganun tayo nilikha ng Diyos. Pero later on, because of the environment, nagiging masama. Pero one thing is for sure, lahat tayo ay mabuti. Nilikha ng Diyos na mabuti. Kaya nga, yung pagiging mabuti, dapat isinasabuhay natin yan. How to live a good life, how to be a good person, kasi tayo ay likas na mabuti. Yan ay araw-araw na pinagsusumikapan. No? At paano nga ba? Ito yung tanong ng binata, ng lalaking ito rito sa ating gospel. Paano siya magtatamo ng buhay na walang hanggan? Good teacher, no? Sabi niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos ang mabuti. Pero gustong sabihin ng Panginoon sa lalaking ito na tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. Kasi kapag hindi na natin nakikita ang kabutihan ng Diyos, paano natin makikita yung kabutihan ng ating sarili? We are created in God's image. Kung nakikita natin ang Diyos na mabuti, tingnan natin, makikita natin that we also have to be good because we are created in the image of God. Dinadala tayo ni Jesus sa talagang ating pagkatao. Pero what does it mean to be good? No? Ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuti? Yung divine affirmation na lahat ng nilikha niyang tao ay napakabuti. We are very good sa ating sarili. Yes, that is the truth. Naturally, no, tayo ay mabuti. But that goodness of ours must be manifested sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa. Hindi pwedeng yung goodness nasa atin lang. It should be manifested. Kaya nga, dinala ni Jesus ang lalaking ito sa mga batas. And kung inyong mapapansin, nakafocus ang mga batas na sinabi ni Jesus tungkol sa relasyon sa kapwa. No? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, no? Huwag kang magsisinungaling, no? Igalang mo yung ama't ina. So lahat ng ito ay patungkol sa kapwa. Dahil yung ating kabutihan must be radiated in our day-to-day relationships. Paano tayo naging ganap na mabuti? Iba yung likas, iba yung ganap na mabuti. Yung likas na mabuti, isinilang tayong mabuti. Ganon tayo. Pero pag sinabing ganap na mabuti, isinasabuhay natin yung ating kabutihan. And that is possible sa ating pakikipagkapwa-tao. Kaya nga, mga kapatid, doon papasok yung ating choice. Yung ating malayang pagpili. Na ang kabutihan ay hindi lamang patungkol sa sarili. Ang kabutihan ay pagiging mabuti sa gitna, kasama ang ating kapwa. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Dahil it's also a choice. A daily choice. Yung kabutihan ay dapat hindi nakadepende sa paligid natin. Na kapag pangit ang paligid, masama ang paligid, magiging masama ka na rin? Of course, hindi dapat. Kahit masama ang nangyayari sa paligid, yung kabutihan mo na likas ay dapat manatili, dapat mangibabaw. You remain good. Ang problema, no? Madalas tayong naiimpluwensyahan ng ating environment. Sa gobyerno, dahil sinasabing, lahat naman dito, kurakot. So ako, mangungurakot na rin. Sa kung saan-saan, lahat naman dito ay chismoso-chismosa, maninira na rin ako.
Lahat naman dito yung magnanakaw na rin ako. Mga kapatid, ang totoong mabuti ay hindi lang likas na mabuti, kundi ganap na mabuti. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging ganap, ang iyong kabutihan, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap, tsaka kasumunod sa akin. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong hayaan na ang mga pagmamay-ari mo at itinuturi mong iyo ang maglayo sa iyo sa Diyos na tunay na mabuti. Kung ang kayamanan mo ang maglalayo sa Diyos, hindi mabuti ang yaman na yan at hindi ka ginagawang mabuti ng kayamanan na yan. Kaya sinasabi ni Jesus, mahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil the kingdom of God is about relationship with God and relationship with the other. Kaya nga ang utos ni Jesus, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Hindi niya sinabing ibigin mo yung kayamanan mo, ibigin mo yung posisyon mo, ibigin mo yung kasikatan mo. No. You will use all of them, your wealth, your position, your fame, for the love of God and for the love of your neighbor. Pero kung inilalayo ka ng kayamanan mo, posisyon mo, at katanyagan mo sa Diyos at sa kapwa, that is not good. At hindi ka gagawin niyang mabuti. Gagawin ka niyang masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na anuman ang meron kami, ay huwag kaming ilayo sa iyo at sa aming kapwa. Sa halip, gamitin namin ang lahat ng meron kami upang kami mapalapit sa iyo at mapalapit sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide.
God